Hello. Okay, so we have a very good question from John00. Actually si John, ito yung minsan na naging na-imbita na dito sa channel, na-interview ko na. But anyways, ito yung tanong niya. John, I'm John Rendon from Davao, Atheist Davao. But kaya walang conclusion at hindi nag-file sa court ng Philippines ang Human Rights Chair Leila de Lima during his term while si Noynoy ang president? So, okay. Interesting question kasi 'di ba nag-imbestiga sila pero bakit walang nag-file ng kaso? Bakit hindi na-file ng kaso si Duterte? So we have to remember na si Leila de Lima naging chairperson ng human rights way back in 2008 to 2010. Sorry, naglolo ko yung camera ko. So, yun, way back 2008 and 2010, CHR siya nun for 2 years. So, during that time, si Gloria Macapagal Arroyo yung presidente. So, nag-imbestiga siya for 2 years. And, there could be a lot of factors, no, why hindi nakasuhan si Digong within the 2-year span na naging CHR si Leila de Lima. No, there could be a lot of factors why, but we actually don't really know, no, but we could only guess, no. Isa doon is siguro political will. Walang kulang ang political will during that time. Even though merong inimbestigahan si Senator Leila de Lima and as CHR, yun, walang formal na charges ang naipasa sa korte. Siguro yun na nga, lack of sufficient evidence ang problema din. And ang isa din doon is ang unwillingness of key institutions to pursue the case. Kasi ganito yung nangyari. May inimbestigahan si Leila de Lima, meron na siyang mga papel. Okay, ito na yung mga papers ko, ipapasa ko na ito. Ipagpasa niya sa mga institution, hindi interesado. Hindi interesado, unwilling. It could be a lot of things we really don't know. It could be na yung pinipresenta ni Leila de Lima is kulang, hindi very convincing, kaya doon natenga ang kaso. Another thing is ang challenge to gather evidence. Mahirap din yun. Iniimbestigahan mo ang isang sitting mayor sa Davao City. So, mahirap din yun. Kasi, alam naman natin na pag ikaw isang leader sa isang city, meron kang impluwensya sa mga tao under mo. So, it could have been difficult for Leila de Lima to gather enough information within the 2-year span. No, it could be hard for her during that time. Witnesses could have been very afraid to testify. Isa din yun. Takot kasi baka balikan. Alam naman natin na ang daming intimidation during 2016. How much more doon sa isang specific na city doon sa Davao. So, nahihirapan siguro siyang makahanap ng mga witnesses and mag-cooperate ang mga local law enforcement sa Davao to cooperate with her fully. Mahirap yun. So, sa tanong mo, John, isa yun, no? Ang unwillingness sa mga institutions na makipag-cooperate, the fact na mayor pa si Duterte dati. Another thing that I also need to mention, the CHR, the Commission on Human Rights, has no prosecutorial power. No, hindi siya pwedeng magkaso sa isang individual. Ang kaya lang niya is mag-recommend, no, mag-imbestiga at saka i-recommend na hey, kasuhan mo ito kasi yun na nga, very alarming na tong mga nangyayari, pwede mo bang kasuhan? Hindi sila pwedeng sila. So wala silang prosecutorial power. It could only investigate and recommend charges. The DOJ or the Ombudsman would have to act on those recommendations. So again, si Leila de Lima as a CHR, pwede niyang i-recommend sa DOJ. Sa time ni Gloria Macapagal Arroyo,
or sa ombudsman na, hey, eto yung mga nag-gather ko, you have to act, no, and I recommend these actions for you to do, no. At that time din, I remember that's the time na nadidinig na natin si Rodrigo Duterte sa mga national news, no. During that time, meron ng parang umuusbong na simpatya towards the Davao City, kasi pag may mga kalamidad na naririnig natin, wow, ang Davao City hindi paepal, tumutulong ang Davao City, talagang yung nakalagay na relief goods, walang pangalan ng isang politiko, Davao City lang. Wow, this is something new. Ang ganda ng ginawa ng taga Davao, And naririnig mo na siya sa mga interview, napakaangas niya, no? May sinampal siya na foreigner, may pinakain siya na sigarilyo, may balita na merong merong ganyan na nagtatambay daw siya, nagpre-pretend na isang taxi driver, nagpre-pretend na motorcycle na driver para manghuli, no, parang si Batman, no. Naririnig na natin yan sa time ni Gloria Macapagal Arroyo, and it's all positive news towards him dati. So lumalakas siya. We have to take into consideration na noong 2008 lumalakas yung influence niya. Puro positive yung praises na nare-receive natin from him, positive yung support. So mahirap. It's a small window to do investigation, and mahirap. Hindi ganoon kasimple po. Hindi ganoon kasimple ang ginawa ni Leila de Lima during 2008 to 2010 as a human rights na chairperson. So so we have to remember na nag-investigate, no, si Leila de Lima from 2009, and then when Benigno Noynoy Aquino became president, de Lima was appointed as Secretary of Justice. However, no formal case against Duterte was filed in court. So there could be, naging DOJ pa nga naging DOJ si de Lima. Ba't ganun? Ba't hindi siya ang nag-imbestiga pero wala pa din dapat siya na ang mag-file ng kaso. There could be a lot of reasons, no? There could be a lot of reasons. So yun na nga, kulang ang evidence, wala pang focus ang DOJ at that time, kasi we have to take steps one at a time. We can't do all things all at once. Hindi naman ganoon karami ang DOJ natin, hindi na naman ganoon karami yung mga lawyers natin. The reason could be na may focus ang DOJ on that time. Iba ang political climate on that time, hindi extrajudicial killing ang focus on that time. Kasi during Aquino's term, mga high profile cases yung inuna. Nalala nyo ba si Gloria Macapagal Arroyo and the pork barrel scam? Yun yung sikat way back. So hindi extrajudicial ng isang mayor lang sa Davao, kundi mga high profile cases, isang presidente ang hinarap ni Leila de Lima during Ninoy Aquino's time. So we can't blame her for focusing other important things. No, nag-imbestiga siya 2008, 2009, 2010, naging DOJ sa 2010. Natenga yung kaso niya, natenga yung investigation niya kay Duterte. Mas inuna niya yung mas priority. Gloria, isa lang namang Gloria Macapagal Arroyo ang inuna niya, at yung pork barrel scam na sobrang laki din na issue dati. So na-revisit lang ni Leila de Lima, na-revisit lang niya ang pag-imbestiga niya kay Digong noong matunog na nagiging presidential candidate na itong si Rodrigo Duterte. That's 6 years later, no? Na siguro sa perspective niya, why the fuck did I leave this case behind? No, I should have focused on this one. Naging presidente na tuloy itong taong iniimbestigahan ko sa Davao. So ni-revisit niya 2015, 2016 yung kaso. Binalik, inulit lang niya yung sinabi niya dati sa 2009, 2008. We shouldn't trust this person. This person is a killer. It has a Davao Death Squad,
And yun na, lumabas na nga. Yun na nga yung political na mga ad campaigns ni lalala mo si Trillanes, yung mga bata yung pinipresenta at nagtatanong yung mga bata, ito ba talaga yung gusto nyong leader, yung nagmumura, pumapatay ng tao? Kasi meron na silang alam eh. Ni-revisit na lang nila. And siguro kakulangan din nila, why didn't they go after Digong when he was still not that big? Naging presidente tuloy. So yun na. So ang problema, yun na nga, ni-revisit yung kaso, kulong agad si De Lima. So walang walang tuloy actually. Tuloy ang investigasyon, but you can imagine gaano kahirap. Ang hirap na nga noong panahong CHR pa siya kasi ang iniimbestiga niya isang mayor. How much more na nakulong ka, no? So nag-imbestiga pa din sila. Continuous yung investigation. Senator pa din si Leila De Lima during 2016 pero naka-detain siya. Hindi siya convict ha, detained kasi ongoing ang kaso ng drug charges sa kanya. So she dedicated her entire time siguro sa pagkakulong to bring Duterte down. That's, I think, the weakness, isa din sa maling move ni Duterte, no? Na yan tuloy, nabigyan mo tuloy ng focus ang isang tao na meron talagang grudge sa'yo, meron talagang nalalaman about you. So 6 years, imagine, nandoon siya sa kulungan na ikaw lang ang tinatrabaho niya. And of course, we all know na Senator Leila De Lima didn't just go after Digong, no? She still did her function as a senator, no? Gumagawa pa din siya ng mga, sumasali pa din siya sa mga hearing, nandoon pa din siya. Of course, as a senator, ginagawa pa din niya yung trabaho niya. But there's this other side quest na talagang pinapaimbestigahan niya si Duterte. So yun, that's the reason why walang naipasa po dyan, na walang conclusion at hindi nag-file sa court ng Pinas ang human rights kasi ang daming factors para mag-file ng kaso. Human rights lang si De Lima during sa administrasyon ni Gloria at that time. There's a lot of reasons why. It could be lack of evidence pa, kulang pa kasi nagsisimula pa siya. And nung pininisenta niya yung evidence sa DOJ at saka ombudsman, na siguro sinabi ng ombudsman at DOJ na it's not a case, just ignore that, hindi yan ganoon ka importante now, or kulang pa ang evidence mo, just need to give more evidence to us para ma-prosecute natin yung so walang na-file, hindi ni-receive, walang cases. So no cooperation whatsoever from the DOJ, no? It could yun na nga, no? So I hope naliwanagan po kayo bakit ganoon po yung nangyari. Salamat.